of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na to. So ngayong umaga mga kabaka ay i-share po namin yung pre-calving preparations na aming ginagawa. Napaka-importante po to. Lalong-lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang magbaka, ang pre-calving preparations ay mahalaga po para maiwasan po natin ang mga untoward incidents pagdating po ng mga anak na po yung ating mga baka. So ngayon ay isa-isahin po natin ano po ba yung mga pre-calving preparations na dapat nating paghandaan. Una ay yung calving facilities. Kailangan po mayroon po tayong clean and dry environment para po masiguro po natin na kung saan po manganganak yung mga baka po natin ay hindi po madidisgrasya yung ating calves. Dahil dyan po ang problema minsan, nasa putikan po manganganak yung ating mga baka, ay sigurado unang-una ay pwede pong malunod or masuffocate yung bagong anak na baka dahil hindi po tayo nag-provide ng maayos na dry and clean environment para po sa ating mga alagang baka. At ang pangalawa dyan ay kailangan meron pong comfortable space. So dapat mag-provide po tayo ng enough na space para po sa ating mga baka kung saan ay pwede po siyang humiga at dapat ito po ay free from obstacle na pwede pong mag-cause po ng injury sa ating alagang baka. At ang pangalawa po dyan ay yung monitoring. Kailangan meron po tayong regular checks, monitoring of pregnant cows for sign of labor. So sa sunod-sunod po na video, i-share po namin sa inyo ano po yung mga dapat nating tingnan kung nagli-labor na pa po yung ating baka. Yan nga po ang mga signs po niyan ay kasama po yung restlessness. I-discuss po natin doon sa kabilang video yung mga dapat po nating obserbahan. And of course, yung observation schedule. Kailangan i-increase po natin yung ating monitoring. So nabibilang naman po yan, no? 9 na buwan po yung bago manganak ang ating mga baka. At kung alam po natin kung kailan po nakastahan, more or less, mga 283 days po yata yan kung hindi ako nagkakamali. Mabibilang na po natin yan kung kailan po dapat manganganak yung ating mga baka. So pag malapit na pong manganak, dapat medyo mas intensify po natin yung pagbabantay. Pangatlo po dyan ay yung calving kit. May mga essential supplies po tayo na kailangan dyan. Ang isa po sa kailangan natin dyan ay yung malinis po na tuwalya or cloth para po pamunas doon sa bagong panganak na baka. Disposable gloves. Baka kailangan din po natin ng lubricants at obstetric chain in handles for assisted delivery. So mga veterinaryo, mayroon pong ganyang gamit. Iodine solution. Kailangan po natin yan para pag-disinfect po ng nabel ng ating bagong panganak na guya. Kailangan din po ng cough resuscitator. Kailangan din po ng thermometer at saka antiseptics. So yan po dapat ay nasa calving kits po natin. At ang panghuli po dyan, pinaka-importante ay kailangan po ay may veterinary contact po tayo. Kailangan may emergency plan po tayo dyan. Kung tingin po natin ay merong complications yung panganganak ng ating mga baka, ay may naka-ready po tayo na contact po ng ating mga veterinarian para matulungan po tayo sa panganganak po ng ating baka. Ayan lamang po, napakasimple po ng ating pre-calving preparations. Una ay yung calving facilities, number 2 ay monitoring, number 3 ay calving kits, at saka number 4 ay yung veterinary contacts. So ayan lamang po mga kabaka. Sana may natutunan po uli kayo ngayong araw sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Paler. Kami po ay buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and follow po ng aming page, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.